Hi and welcome back to Learning Kay. Ngayon guys, mag-i-explain tayo tungkol sa GCash internal error. So dahil marami tayong mga comments na natanggap at sa ating mga current video guys ay marami na tayong tutorial tungkol sa GCash. Pero marami pa rin ang namumroblema sa kanilang GCash guys. Ano nga po ba ang gagawin natin para hindi tayo magkaroon or madalas magkaroon ng problema dito sa ating GCash? So once na naka-encounter kayo guys nitong internal error ng dito sa ating GCash, ang first natin gagawin guys is reload the page. Ibig sabihin guys, mag-refresh kayo ng inyong cellphone at pagkatapos po mag-reload kayo ulit or pasok kayo ulit sa inyong GCash guys. Ulitin nyo lang po. And the next one is clear your browser cache. Okay? So, dapat mag-clear tayo guys para ma-refresh yung ating phone, ma-refresh yung apps. And the next one is delete your browser cookies. Maglinis tayo ng ating Google search. Once na naka-encounter kayo ng internal server error sa inyong GCash, ay mag-refresh ng inyong apps. Ibig sabihin, lalabas po kayo sa GCash at pagkatapos po, i-refresh nyo po siya, alisin nyo po yung apps at pagkatapos, pasok po kayo ulit. Ulit-ulitin nyo lang po yan. Once na hindi pa rin siya mag-work, i-check nyo po yung inyong internet connection. Okay, dyan sa top ng inyong cellphone, slide down nyo lang po yung inyong cellphone at i-on nyo lang yung inyong internet connection at pagkatapos i-on nyo po. At pagkatapos po, kung naka-data naman kayo, it's the same thing lang po yung inyong gagawin. Turn on and off lang. Pagkatapos pong gagawin nyo na yan, ay pupunta po kayo ngayon sa inyong GCash. Paano nga po ba ito puntahan? Pupunta po kayo sa inyong settings ng cellphone. Pagkapunta nyo doon, hahanapin nyo yung apps. Pasok po kayo sa apps at pagkatapos, hahanapin nyo ngayon ang GCash. Once na nahanap nyo na ang GCash guys, ay hanapin nyo naman doon sa loob yung storage. Okay? So, pag nakarating nyo na yung storage guys, i-tap nyo po yung clear cache and clear data. Pagkatapos nyo pong gagawin, ay pupunta naman kayo ngayon sa pag-update. Paano po ba tayo mag-update ng ating GCash guys? Pupunta tayo ngayon sa ating Play Store. Pagkapunta sa ating Play Store, hanapin nyo lang po yung GCash. Pwede nyo siyang i-search or pwede nyo i-tap yung inyong profile at pagkatapos hanapin nyo lang po yung apps management. So pagkatapos nyan guys, hanapin nyo yung GCash doon at i-check nyo siya kung kailangan po ba siyang i-update or kung ang inyong cellphone naman ay naka-auto-update, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan pang mag-update all time. Dahil ang ating cellphone na mismo, yung mag-automatic update sa ating mga apps dito sa cellphone, as long na meron tayong permission guys. Hindi man lahat ng permission para i-turn on natin sa lahat ng apps guys dahil mabilis ma-full yung ating cellphone. Okay? So the next one is update nyo po yung inyong cellphone. And once na nakapag-update na po kayo ng inyong cellphone guys, ayan, ay ang next nyo gagawin, reinstall your GCash. Ibig sabihin, i-uninstall nyo po yung inyong GCash at pagkatapos po, i-install nyo. But, make it sure na yung PIN number, password ng inyong cellphone guys, ay kabisado po ninyo. Ang inyong GCash ay dapat po naka-fully verify po tayo guys. Wag nyo po yung baliwalain ang fully verification or 2 steps fully verification sa ating GCash guys dahil once na hindi nyo to nagawa, dyan kayo maaaring madalas nagkakaroon ng problema lalong-lalo na kung nagkakaroon kayo ng mga online transaction katulad na lang ng pag-cash in or cash or pagpapa-cash out or any money services. Okay?
So, katulad ng pag-transfer sa bangko, ayan. So, guys, lahat ng online express send, lahat ng express send, guys, or through online transaction, no, money transaction, dapat po naka-fully verification po tayo sa GCash para po hindi po tayo magkakaroon ng problema or hindi po tayo magkakaroon ng internal server error. Okay? Wala na po kayo ibang gagawin yun, guys. Wala na kayo ibang setup pa na gagawin. At the same time, always update your Google account. So, time by time, i-update nyo po yan, guys, yung inyong Google account, yung inyong two-steps verification, ayan, and of course, yung inyong apps, and internet, lalong-lalo yung internet. Kasi pag mahina yung ating internet, guys, or wala tayong data, at wala tayong internet, guys, ang GCash ay hindi kagana. So, sana nakatulong to sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please hit like, subscribe, and share na rin sa ating video.